Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So quick preview lang nga tayo sa tapatan bukas ng defending champions Denver Nuggets at ng kanilang kalaban sa West Finals last playoffs Los Angeles Lakers. Sa last 7 games nga nila simula last regular season, ang Lakers ay hindi pa nananalo kontra sa Denver Nuggets. Inaabangan nga ng madami ang game na ito dahil ito ngang inaasahan na game kung saan makukuha ni LeBron ang 40,000 points milestone. Ganun pa man, gusto din nga ng mga fans ng Lakers na makabawi ang kanilang koponan matapos ang 7 magkakasunod na talo kontra sa Denver. Si Davis nga isa sa mga top defenders sa buong NBA, ngunit maliwanag nga na walang player sa NBA ngayon ang kayang pigilan si Jokic. Kailangan mo na lang nga i-accept ang katotohanan na gagawa talaga ang reigning Finals MVP. Kaya naman ang main thing para sa Lakers ay hindi ang sagot kung paano ba pipigilan si Jokic, but more on kung paano nila i-contain ang mga kakampi nito. Dahil other than Jokic, ang dumadali nga sa Lakers ay si Jamal Murray at Michael Porter Jr. Last game ay gumawa si Murray ng 29 points, 7 rebounds and 11 assists, habang si Porter Jr. naman ay 27 points and 8 rebounds. Kung ikaw nga ang Nuggets ay more on keep doing what you're doing dahil epektibo ito at walang sagot dito so far ang Lakers for the last 7 games. Habang sa Lakers naman, other than LeBron and AD needs to bring their A+ game, kailangan nga may isa o dalawa pa na gumawa ng at least 15 points sa kanila. Mapadilaw man yan, Austin Reeves o Hachimura, dahil kung hindi mo nga kayang depensa ng Jokic-Murray 2-man game, kailangan mo nga bumawi sa opensa. Kaya nga i-match si LeBron at AD ang mga numbers si Jokic at Murray, ngunit nagkakaiba nga sila sa supporting cast. So expected that the stars, they will get their numbers. Nasa role players na lang nga kung paano sila magpe-perform. So 8:30 AM Eastern Time ang game nila, bali 9:30 AM Philippine Time yan. Sino ba sa palagay nyo ang magwawagi? Habang pag-usapan naman natin si Tyrese Haliburton, isa nga ako sa mga big fan niya dahil I'm just a fan of any high IQ player. Ganun pa man talaga nga nagkalat siya kanina. Tinambakan sila ng New Orleans Pelicans sa score no 129-102. Solid 34 points, 8 rebounds, 6 assists si Brandon Ingram, 28.7 rebounds din si Trey Murphy, 15 points, 9 rebounds si Jonas Valanciunas, 14 points kay CJ McCollum at 8.7 assists si Zion Williamson. Si Tyrese Haliburton ay gumawa nga sa game na ito ng 0 points, 3 rebounds and 3 assists on 0 of 7 shooting sa field and 0 of 6 shooting naman sa 3-point line. Nagtala din siya ng negative 14 na plus-minus. Ibig sabihin ay na-outscore nga ng Pelicans ang Pacers ng 40 points sa 22 minutes niya sa loob ng court. At oo, 22 minutes lang nga nilaro niya dahil umabot na nga sa 36 points ang lamang ng Pelicans. 2 games ago lang din ay gumawa siya ng 9 points, 0 rebounds and 7 assists on 2 of 11 shooting sa field sa loob ng 32 minutes of playing time. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?